Sa balitang abroad, patuloy na ipinagkakait sa mga kababaihan sa Afghanistan ang pagpasok sa mga paaralan para matuto at makapag-aral, batayan sa pag-aaral ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Alamin ang detalye sa report ni Son Santiago. Sa malaking bahagi ng kasaysayan, noon ang lalaki ang mas may malawak na akses sa edukasyon, habang kinakailangan naman na ipaglaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatang makapag-aral. At sa paglipas ng panahon, dahil sa mga reforma at pagbabago sa kinagisnan, nagkaroon na rin ng karapatan ng mga ito sa edukasyon. Ngunit, para sa bansang Afghanistan, suntok pa rin sa buwan ang usaping ito. Mula kasi na bumalik sa kapangyarihan ng militanteng grupong Taliban noong 2021, nagkaroon muli ng pagbabawal sa mga kababaihan na mag-aral mula sekundarya hanggang kolehiyo sa kabila ng mga pangako sa kanilang right of education. Ayon sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO, ang Afghanistan lamang ang tanging bansa sa mundo na may education ban sa mga kababaihan, lalo na sa mga menor. Isabay pa rito ang mga iba pang restriksyon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Batay nga sa kanilang pag-aaral, nasa 1.5 milyong babae edad 12 pataas ang hindi na makapagpatuloy sa formal education, partikular nga sa secondary at higher education dahil sa patakarang ito. Dahil dito, noong 2022 nga, nasa 37.3% lamang ang literacy rate ng Afghanistan, kung saan 22.6% nito ay mga kababaihan. Samantala, tinatayang nasa 4 na milyong pangbatang babae ang maaaring tuluyang mawalan ng akses sa edukasyon pagsapit ng 2030 kung ito ay magpapatuloy ayon sa United Nations Children's Fund. Ang posibleng epekto nito, maaaring umabot sa 600,000 Afghan women ang tuluyang maalis sa workforce pagsapit ng 2066. Maaari rin ito magkaroon ng pangmatagalang epekto sa ekonomiya ng Afghanistan ayon pa rin sa UNESCO. Sa kabila nito, sinisikap pa rin ng United Nations at mga ahensya nito sa pagbibigay ng alternative learning opportunities, kabilang ang community-based literacy programs, skills training at psychosocial support para sa mga batang babae at kababaihan sa Afghanistan. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.